Hello, welcome to Libra, Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Libra. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat kasi hindi naman talaga natin makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. If you want, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook. And by the way, nagpa-palm reading din po ako. Kung gusto mo ay pwede kang maka-avail ng free na palm reading kung mag-avail ka nitong mga bracelet na ito doon sa aking TikTok shop, Unicorn Princess Tarot. Check mo na lang. Okay? Yeah, may kasama siyang free palm reading. Let's start. This is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Libra. Let's start your reading. Main energy. Two of Cups. Okay. Five of Pentacles. Page of Pentacles. Queen of Cups. Knight of Swords. The Chariot, and the Empress. Okay, Libra. Okay. Nakakita ko ng mga Libra na parang either you travel a lot or pwedeng yung career mo is ikaw ay nagta-travel or yung iba sa inyo might be home, nasa bahay din. Okay, pwedeng maybe self-employed or maybe nasa home-based yung iyong career. Okay, so alin man doon, no? For some of you na nagta-travel ng madalas, nakikita natin yung improvement sa'yo. I can see a lot of self-love din naman na ginagawa mo sa sarili mo. Nagbubunga yung mga ginagawa mo na yan. I can see na nasa tamang direction ka ngayon. And although medyo nagkakaroon ng problem regarding money, hindi naman siya some sort of problem eh. Pwedeng medyo may struggle lang ng konti. Pero nakakayanan. Lalo na may mga partners ka or may mga tumutulong sa'yo para ma-handle mo yung situation mo financially. I can see that you are surrounded by people. Maybe friends, family, katrabaho, pwede rin, na pwedeng tumutulong sa'yo para ma-accomplish mo yung mga goals mo, and at the same time, nandyan sila para tulungan ka mag-grow. Okay? Or inire-ready ka nila sa iyong future. Pwedeng ganun. Parang nandyan sila to help you. For some of you na nasa bahay, or yeah, maybe may mga plano ka, and I can see problem. Kung hindi man problem, maybe health, not so good. Okay. Not so good yung iba, yung health. Pero yung iba, pwede may mga plano ka. Kung may plano ka regarding sa career mo, maybe it is now is the right time, no? Para pag-ipunan mo na itong plano mo na ito. Kasi nakikita natin, pwedeng magkaroon ng kaunting, actually may mga problem or pag-i-struggle kung hindi mo mapaplano ng maayos or kung hindi mo mapapaghandaan ng maayos. Pero nakikita natin magbubunga siya eh. Pero in the near future, nakakita tayo ng mga new beginnings sa'yo na kailangan mo munang mag-take ng risk. So, kailangan kung magte-take ka ng risk, ready ka. Okay, ready ka talaga mag-take ng risk. Hindi yung pwedeng matapang ka lang. Kailangan financially ready ka rin pagdating sa bagay na yun. So, yung iba sa inyo, pwedeng may kinalaman yan sa business. Ayun, kailangan maging handa ka. Kasi meron tayo nakikita na pwedeng magbunga din ng malaki sa'yo.
in the future, maganda naman, pero syempre, may konting struggle sa simula. Which is, I understand, kasi gano'n naman talaga pag nagne-negosyo, no? Nandun talaga yung may struggle din talaga or magsisimula ka talaga sa medyo mahihirapan ka. Pero normal yun. Pero yun nga, ang binibigyan ka lang ng advice na kailangan maging ready ka financially. Yun, lalo na yung ipon, yan. Simulan mo na. Simulan mo nang mag-ipon at medyo iwas-iwas na lang sa gastos. Ano? So anyway, punta tayo sa person na kakonect mo pagdating sa love. Okay, person na kakonect mo pagdating sa love for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libras. Pagdating sa love for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates, guys. Okay. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Queen of Cups. Queen of Wands, the Eight of Swords. Temperance. Ace of Swords. Okay. Pwedeng may relationship sa inyo nitong person na ito or maybe may connection. Nakakita tayo ng connection. Nakakakuha tayo ng energy na I feel like this person is, kung magkarelasyon kayo, meron siyang iniisip or maybe meron siyang pinagkakaabalahan na nakakapagpasaya sa kanya. Kasi deep inside, this person is not happy sa kung ano yung nangyayari sa inyo. Like, with the temperance, pwedeng, I hate to say this, pero parang nagtsatsaga siya or mahaba lang yung pasensya niya pagdating sa'yo, sa connection ninyo. Or pwedeng yun nga, nagtsatsaga siya sa'yo. With the Ace of Swords, this person is thinking of something or someone else, maybe a person, na actually ayaw niyang isipin, pero naiisip niya eh. And tinatry niya mag-focus sa ibang bagay. Like, kung magkarelasyon nga kayo, kasi loyalty niya is nasa iyo pa rin naman. It's just that hindi niya mapigilang isipin itong taong to. So, yung person na kakonect mo, lalo na kung may relasyon sa inyo, is thinking of someone else right now. Okay? And yung iniisip niya is pinipigilan din naman niya. Tinatry niya mag-focus na lang sa growth, etc. This person is, hindi ko siya nakikitang nagle-let go sa'yo. Because kahit pa paano importante ka pa rin naman dito sa taong ito. Lalo na nga kung may relationship. High chance na meron na may relationship. Pero kung walang relationship, maybe yung situation ninyo, kumbaga kahit pa paano nire-respeto niya yung sitwasyon ninyo. Okay, so ano yung nasa isip at emotions mo towards this person? Nasa isip at emotions mo patungkol sa person na ito. For the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, please. Spirit Guides, Angel Guides for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libras. Okay, nasa isip at emotion mo sa iyong person.
Ten of Pentacles, the Fool, Nine of Swords, and the Eight of Cups. Seven of Cups is here. Sa person mo, nasa isip at emotions niya tungkol sa'yo, Nine of Cups. Nine of Swords. Okay. Meron tayo ditong angel number 999. Page of Swords is here. Knight of Wands and Page of Swords. Knight of Wands. The Lovers pala. Gemini energy. So, ang nasa isip nitong person na ito, I feel like yung nasa isip at emotion mo sa kanya is that you do love this person, Eight of Cups. Mahal mo siya, gusto mo siya. Pero, you know, medyo may insecurities ako nakukuha sa'yo pagdating sa sarili mo. Maybe with the Fool, kunwari lang wala kang pakialam, pero deep inside you are insecure. Sa ngayon ang nasa isip mo is money. I can see a lot of happiness. Kasi pwedeng yung mga tao sa paligid mo kahit paano nagigain mo yung respect nila, yung respeto nila sa'yo, and medyo mataas ang tingin nila sa'yo because they see you as the Ten of Pentacles. So, kahit paano, masaya ka pagdating doon sa bagay na yun. But, deep inside, you have insecurities, lungkot. Yung person na kakonect mo dito is, yung emotion niya sa'yo is, there's love, pero, yun nga, sabi ko sa'yo, might be he or she is thinking of someone else na pwedeng sabihin na natin that could be another special connection. Pwedeng may soulmate or whatever sa kanila ng tao ngayon. Kasi medyo mahirap talaga niyang makalimutan. And I feel like with the Lovers, maybe that's a friend energy. Nakikita natin dito yan as a Three of Cups. So, this could be a friend. Yeah, and the soulmate. The Judgment is here. So, kung may relationship kayo, hindi, pwedeng kasama mo siya or magkakonect kayo, pero iba yung napapanaginipan niya, iba yung nasa isip niya. Eh, kahit anong pigil yung gawin niya, yun pa rin eh. Pero, of course, this person loves you. Nare-respeto ka niya or yung kung ano meron sa inyo with the Page of Swords. Especially kung yung connection ninyo medyo napaaga or yung relasyon ninyo medyo pwedeng bata pa siya that time or masyadong naging maaga para sa inyo. So, yun nga. May inisip siyang iba pero, sa ngayon ikaw yung nasa harap niya. Of course, inaano naman niya, parang nire-respeto naman niya yung relationship or kung ano meron sa inyo. So, what will happen in the near future here? You do have the Two of Swords. Ten of Cups. Queen of Swords. The Hanged Man. Six of Swords is at the bottom of the deck. Eight of Swords is here. Eight of Swords and Ace of Pentacles pala. In the near future for the sign of Libra.
Seven of Wands, Four of Wands, Five of Swords, and Six of Cups. Bottom of the deck is the Moon. In the near future, I can see you being stuck sa something, sa situation, or maybe a person. O pwede nga itong person na ito. Pero parang ikaw lang yung may kakayahan or yung dapat gumawa ng action para i-let go or mag-cut off sa connection na ito. I feel like ikaw lang talaga eh. Kasi if you want changes, you do have the will. Kailangan mo rin gawin yung change na yun para sa sarili mo. I feel like may pag-i-struggle para sa'yo. You love this person, pero may mga nararamdaman ka na rin na parang hindi okay sa connection ninyong dalawa. And yun nga, yung future ninyo actually is that kung hindi natin natutukoy dahil ikaw yung dapat gumawa ng action regarding doon. 'Di ba? Yung kumbaga, if you want to stay sa relationship or sa connection ninyo, edi magi-stay ka lang. Pero if you want to let go, pwede naman. Pwede ka namang mag-let go. Especially if hindi na rin naman okay yung emotions na nararamdaman mo pagdating dito. Parang there's a lot of jealousy, ang daming pagsiselos, etc. And pagdating sa person na ito, nakikita natin na kung ano lang yung, kung saan lang siya dalhin ng relasyon or ng connection ninyo, dun lang siya. Of course, nandun pa rin yung pagtatry niya na ialis yung pag-iisip regarding the past. Okay, tinatry niya kalimutan yung nakaraan niya, but I can feel like there's a lot of energy between them na hindi pa rin niya makalimut-kalimutan yun. Na oo, nandyan ka nga, pero iba pa rin yung nasa isip ng taong ito. And in the future, ganun pa rin. Tinatry niya, guys, tinatry niya. Kasi may respeto siya sa'yo. And kung ano man yung, especially yung iba may family na involved. So kung may pamilya na kayo nitong taong to, mas lalo na yung respeto niya at yung loyalty niya ay binibigay niya sa'yo. Pero of course, kahit anong pigil niya nandun pa rin talaga. So ayun. That's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.